Noli Me Tangere, Unang Kabanata, Isang Piging. Nang magtapos na ang Oktubre, nagbigay ng isang hapunan si Don Santiago de los Santos, nakilala rin sa tawag na Kapitan Tiago. Kahit noong hapong iyon lang niya ibinalita bagay na laban sa kanyang ugali, ay siyang naging dahilan ng usap-usapan sa Binondo sa iba pang arabal, labas at hanggang loob ng Maynila. Nang panahong iyon ay kinikilalang si Kapitan Tiago na pinakamagilas at kilala ang kanyang bahay, gaya ng kanyang bayan na hindi marunong magsara ng pinto o kaninuman, pera na lang sa pangangalakal o sa anumang bago o pangahas na balak. Sumabog na parang kidlat ang balita sa mga lipunan ng mga dapo. Langaw o kulado ng likha ng Diyos, dala ang kanyang walang hanggang kabutihan, at pagkadami-dami ng mga ito sa Maynila. Ang ilan sa mga ito ay humanap ng beton sa sapatos, ang iba naman ng mga betones at kurbata. Pero ang lahat ay nag-iisip ng kung paano babati sa may bahay para maipahayag ang wari matagal ng pagkikilala o kung magkamali pa ay humingi ng tawad sa di pagkadalo ng maaga. Ang hapunang ito ay idarao sa isang bahay sa daan ng Anloague, at dahil hindi namin maalala ang numero ng bahay, ilalarawan na lang namin sa paraang makikilala pa rin hanggang sa ngayon. Ito ay sakaling hindi pa ito ginigiba ng mga lindol. Hindi namin inakalang ito'y ipinagibanan ng may-ari sapagkat karaniwang ipinagpapalagay ng gawaing iyon ng Diyos o ng kalikasan. Marami rin namang tanggap na paggawa sa aming pamahalaan. Nakatayo ito sa tabi ng isang sanga ng ilog Pasig na tinatawag na Wawang Binondo ng ilan. At tulad ng lahat ng ilog sa Maynila, ginagamit bilang paliguan, tapunan ng dumi, labahan, palaisdaan, daanan ng mga sasakyan at tawiran. At sa lukang din ng inumin kung gustuhin ng mga insik na mananalok. Dapat malaman na ang Dapat malaman na ang malaking kanal na ito ng nasabing bayan ay daan din ng mga may kalakal. Di lalagpas sa 1 kilometrong agwat ay bahagya na magkaroon ng isang tulay na kahoy, na ang isang parte ay sira sa loob ng 6 na buwan, at hindi madaanan ang kabiyak sa nalalabing bahagi ng taon. Kaya't kung tag-init ay sinasamantala ng mga kabayo ang ganoong walang patlang na status quo, walang pagbabagong ayos para tumalon sa tubig buhat doon. Bagay na kinagigitla ng taong nalilibang na nasa loob ng sasakyan na inaantok o nag-iisip tungkol sa pagsulong ng panahon. Ang sinasabi naming bahay ay may kababaan at hindi lubhang tuwid. Walang makapagpatunay na iyon ay sapagkat hindi tinitignang mabuti ng gumagawang arkitekto o kaya na may kagagawan iyon ng mga lindol at bagyo. Ang hagdan ay malapad na berde ang gabay. May alfombra o terekos ay siyang akyatan magmula sa pinto o zaguan, na may laryong ceramic, may sari-saring kulay hanggang sa itaas, at sa magkabilang panig ay may halaman at lagayan ng mga bulaklak na napapatong sa mga pedestal na laryong insek na matitingkad ang kulay at kahanga-hanga ang mga lilok. Yamang walang bantay sa pintuan ni mga kasambahay na hihingi o matatanong ng imbitasyon ay makiakyat tayo. O ikaw na bumabasa, kaibigan ka man o kaaway, kung naaakit ka ng tugtog ng orkestra, ang ilaw o mga kahulugan, klingklang ng mga pinggan at kubertos, at ibig mo makita kung papaano ang mga daan doon sa mutya ng silangan. Gusto ko sanang ikwento sa inyo ang hitsura ng bahay at nang di na ako mahirapan. Pero ang bagay na ito ay lubhang mahalaga sapagkat tayong mga tao ay karaniwan ng katulad ng mga pagong. Tayo pinipresyuhan at pinagbubukod-bukod ng alinsunod sa ating mga talukab, takip. Dahil dito at sa iba pang kakanyahan ay parang pagong din ang mga ipinanganak sa Pilipinas. Kung tayo'y aakyat ay agad tayong mabubungad sa isang malapad na bahagi ng kabahayan na kung tawagin ay kaida. Hindi ko malaman kung bakit sa gabing ito ay ginawang komedor na kinalalagyan din ng orkestra. Sa gitna ay isang magarbong mahabang mesa na waring naghuhudyat sa mga kulado ng masasarap na pangako at nagbabala naman ang matasakiting tilag sa mga mahinhing dalaga ng 2 oras na pakikisalamuha sa mga di kilalang tao.
na ang mga usapan kung magkaminsan ay nagkakaroon ng kakaibang tunguhin. Bilang katapat na mga hagdang iyon na pangkalupaan ay ang mga nakasabit na magagarang kwadro sa dingding na nagpapakita ng mga bagay ukol sa pananampalataya. Gaya ng ang purgatorio, ang imperno, ang paghukom sa huling araw, ang pagkamatay ng banal, ang pagkamatay ng makasalanan, at sa dakong gitna na nakukuluban ng isang mainam at maringal na kwadro ayos Renascimento na inukit ni Arevalo ay may malaking lienzo na naglalarawan ng dalawang matandang babae. Ang nakasulat sa gawing ibaba ay en Esther Señor de la Paz y Venvaje, que se venera en Antipulo bajo el aspecto de uno, mendiga visita en unso, enfermida a la piadosa y celebre Kapitana Inés. Kahit hindi gaanong kahusay ang pagkakagawa ng rebulto ay mayroon namang itong taglay na halos makatotohanan ng anyo. Ang may sakit ay mistulang isang nabubulok na bangkay dahil sa kulay ng mukha na manilaw-nilaw at mga sul-ngasul. Ang mga baso at iba pang kagamitan, iyan ang gamit sa mahahabang pagkakasakit, ay naglalarawang mabuting-mabuti doon na nakikita pati ang mga laman. Sa pagtitig ng mga larawang iyon na nagpapagutom at nagbibigay ng muning-muning ukol sa pagkain, siguro ay isipin ng ilan na kilala ng matalas na may-ari ng bahay ang mga ugali ng marami sa mga dudulog sa mesa. At para matapan ng kaunti ang kanyang iniisip, ay nagsabit ng magagandang lampara galing sa kainsikan, ng mga hawla na walang ibon, ng mga bubog na may asugi na mapupula, berde at asul, mga halamang panabit na lantana, buteteng pinatuyo at pinaumbok sa hangin at iba pa. At pinakapantabing ng lahat ng iyon sa gawing ilog ay mga magagandang balantok na kahoy na medyo ayos insik ng kaunti at medyo kaunting ayos Europa. At doon natatanaw sa isang azotea ang mga balag at glorieta na bahagyan ng maliwanag ng ilaw ng maliliit na parol na papel na sari-sari ang kulay, na nasa kabahayan ang magsisikain sa ilalim ng malakit makinang na aranya. Sa ibabaw ng isang tarimang kahoy na pino, nagkaroon ng isang magandang piano di cola na sasakyan ng mahal na lalo pang gumanda sa gabing ito sapagkat walang tumutugtog. Doon may isang malaking oil painting ng isang magarang lalaki, nakaprak, coat, tuwid na tuwid, unat, walang kabalo-baluktot, na gaya ng bastong may burlas na pigil ng kanyang mga nakaunat na dariling puno ng singsing. At waring ibig sabihin ng larawan ay, Tignan ninyo kung gaano ang aking suot at ang anyo kung walang katawa-tawa. ang mga muebles ay magagara, siguro'y masama sa katawan at hindi masarap upuan. Hindi siguro inaalala ng may bahay ang nagbabagay sa kanyang panauhin kundi pagiging pagkamagara nito. Nakapangingilabot ang ito, pero naupo naman kayo sa silyang gawang Europa, bagay na hindi ninyo parating natitikman. Ito siguro ang nasasabi niya. Halos mapuno na ng tao ang kabahayan, nakahiwalay ang mga lalaki at babae, kaya sa mga simbahang Katoliko at sa mga sinaguga. Iilan ang mga kababaihan, mga dalagang Pilipina at Kastila. Mga napapanganga para pigilin ang paghihikab pero dagli-dagli ring tinakpan ng pamaypaya ang kanilang bibig. Bahagya na silang magbubulungan. Napuputol ang alimang usapan, maikling sagutan, nakagaya ng alatiit. Bahagya na silang magbulungan. Napuputol ang alimang usapan, maikling sagutan, nakagaya ng alitit, munting ingay, na naririnig sa isang bahay kung gabi. Mga alitit na gawa ng mga daga at butiki. Ang mga rebulto gaya ng iba't ibang birhen nakasabit sa mga dingding ang nakaakay sa kanila na umayo sa gantong pananahimik at anyong nagsisimba. O kaya mga babae rito'y talagang hindi kamukha ng iba. Ang tanging sumasalubong sa mga babae isang matandang pinsan ni Kapitan Tiago na may mukhang magiliw at hindi bihasang magkastila. Ang buo niyang pagpapahayag ng giliw at pakikipagkapwa ay dinaan niya sa pagbibigay ng Espanyola ng isang palamang may tabako at hitso at magpahalik naman sa kamay sa mga Pilipina. Nano't walang pinag-ibhan sa mga padrili. Ang kaawa-awang matanda ay nabutan din ng yamot kaya matuling umalis na bumubulong at sinamantala ang kalansing ng isang pinggang nabasag at hindi na siya muling bumalik. Sus, magbabayad kayo sa akin, mga bulastog, pilyo. Iba naman ang kalalakihan, maingay. Ang ilang kadete ay masigabong nag-usap sa isang sulok. Ang dalawang ekstranghero naman ay pulos na puti ang suot.
ng mga nakapalikod kamay at walang imik, ay malalaki ang hakbang na pabalik-balik sa magkabilang dulo ng salas. Gaya ng ginagawa ng mga nayayamot at naglalakbay na kubertan ng isang sasakyang dagat. Ang lalong mahalaga at masigabong salita ay na nagbubuhat sa isang pangkat na binubuo ng 2 pari. 2 taong walang katungkulan at isang sundalo. Nakapaligid sila sa isang munting mesa na may mga bote ng alak at bigkotsong Ingles. Ang sundalo ay isang matandang tinente, mataas at matigas ang pagmumuka. Waray isang Duque de Alba na napag-iwanan sa talaan ng promosyon, escalafon sa Guardia Civil. Hindi ito pala salita pero matindi at maikli naman kapag nagsalita. Ang isa sa padrili ay isang batang Domenico. Maganda, malinis at makintab siya na gaya ng kanyang salamin sa mata, na may kulob, balot na ginto. Maaga siyang nagkaugali ng isang matanda. Siya ang kura sa Binondo at dating guro sa San Juan de Litran. Medyo sikat din siya at mahusay magsalita kaya't ng kapanahonang iyon na ang mga anak ni Guzman ay nakapangangahas pang makipagtalo sa katalasan ng pagkuro-kuro sa mga hindi pari. Ay hindi siya kailamang naliho, palihim na nahuli ng matalinong mangangatwirang B. de Luna. At ang nangyari dito, dahil sa mga distingo ni Padre Sivilla, ay kagaya noong mangingisdang may balak makahuli ng palus sa pamamagitan ng panelo. Kaunti kong magsalita ang Domenico at parang tinitimbang ang bawat sasabihin. Pero masalita ang isa, ang Pransiskano, at napakagaslaw kung kumumpay. Kahit na nagiging uba na ang buhok, ay mukhang matibay pa ang kanyang pangangatawan. Ang mainam niyang hitsura, ang kanyang matang nakakatakot, ang kanyang malaking panga at katawang malakas, ay nagbibigay sa kanya ng anyong maharlikang Romano na nakabalat kayo. At kahit di sinasadya, maaalala ninyo tuloy ang isa sa 3 mongha na sinasabi ni Hing sa kanyang dioses. In El Destierro na si Inoxio ng Septembre ay nagdaraan sa isang bangka sa isang dagat sa Tirol. Kung sa hating gabi at sa bawat pagtawid ay nagiiwan sa kamay ng maralitang bangkero ng isang salaping pilak na kasing lamig ng yelo na nagbibigay sindak sa mananawid. Gayunman, si Padre Damaso ay hindi mahiwaga gaya ng mga nabanggit. Siya ay masaya at sakali mang ang boses niya ay magaspang gaya ng isang taong walang kontrol ang dila, na nag-aakalang ang lahat ng kanyang sasabihin ay panay mabuti at siyang tama. Ang kanyang masayang tawa tapat ay pumapawi sa masamang hinalang iyon at napipilitan tuloy ang isang tao na patawarin ang kanyang pagyayabang sa gitna ng salas ng mga paang walang medyas at mga binting mabalahibo. Nasukat na makapagbigay buhay sa isang minjeta sa perya sa Quiapo. Ang isa sa magsasaka ay isang lalaki maliit na may biguting itim ay walang ibang katangian kundi isang ilong na kung sa laki susurian ay parang hindi sa kanya. Ang isa ay binatang mapula ang buhok na parang kararating pa lamang sa bayang ito. Sa banatang ito ay masiglang nakikipagtalo ang Pransiskano. Makikita rin ninyo. Sabi ng Pransiskano, kapag naninirahan na kayo rito ng ilang buwan, dito'y maniniwala kayo sa sinasabi ko sa inyo. Pero, Ako, halimbawa, patuloy ni Padre Damaso na inilakas pang lalo ang pagsasalita para di makapagsalita ang kaharap. akong may 23 taon nang kumakain ng saging at kanin. Ako ang makapagsasalita ng mararapat paniwalaan tungkol sa bagay na iyan. Huwag ninyong akong pagparinggan ng mga haka-haka at maiinam na pananalita. Kilala ko ang mga Indyo. Dapat ninyong malaman na mula nang ako'y dumating dito ay nadistino ako sa isang bayan na kahit maliit pero lubos na gusto ang pagsasaka. Hindi pa ako gaanong marunong ng Tagalog pero pinangungumpisal ko na ang mga babae at kami nagkakaintitihan. At ako'y talagang kinagigiliwan nila. Kaya't na makaraan ang 3 taon at inilipat ako sa isang malaking bayang na nawala ng kura sapagkat namatay ang kurang Indyo. Nag-iyakang lahat ang mga babae. Binigyan ako ng katakot-takot na regalo. Inihatid pa na ako ng musika. Pero walang kahulugan ang bagay na iyan. Teka lang, hintay kayo. Huwag kayong magmamadali. Ang sumusunod sa aki tumagal lang doon ng mas maikling panahon. Nang umalis ay sinamahan ng mas maraming luha at mas marami pang musika. Gayong iyo'y sobra pang magparusa at itinaas na sobra-sobra ang mga batas ng simbahan. Pero hayaan ninyo sa akin.
Mayroon pa, 20 taon akong lumagi sa bayan ng San Diego at may ilang buwan lamang ang nakaraan ng aking iniwan. Ang 20 taon hindi maiaalis sa akin ni Numan ay higit kaysa kailangan para makilala ang isang bayan. Ang San Diego ay may 6,000 katao at silang lahat ay kilala ko na parang ipinanganak at pinasuso ko. Alam ko kung alin ang masamang hilig nito. Ano ang pinagkakaabalahan, kung sino ang lumiligaw sa binibining si Ganoon, kung ano ang pinakapagkakadulas ang nagawa ng dalagang si ganito, at kung sino ang nakasira, kung sino ang tunay na ama ng bata, at iba pa. Mangyari ba'y pinagkukumpisal ko ang lahat ng tao? Nag-iingat na magkulang sila sa kanilang pagkakautang. Si Santiago na may-ari ng bahay na ito ang siyang magsabi. Marami siyang lupain doon at doon kami nagkakilala. Makikita ninyo kung ano ang Indio. Nang umalis ako ay bahagya ng inihatid ng ilang matanda, babae at ilang hermanong tersero. Gayong ako'y nanirahan doon ng 20 taon. Pero hindi ko maintindihan kung ano ang kinalaman ng bagay na iyan sa monopolyo ng tabako. Pakti ng mapulang buhok na sinamantala ang pagtigil ng Fransiskano sa pagsasalita para tumutungga sa isang kupa sirit. Kaunti nang mabitawan ni Padre Damaso ang kupa sa pagkahanga. Sandali niyang tinitigan ang bata at Ano? ang bulaslas pagkatapos sa gitna ng buong pagtataka. Ano't hindi ninyo malinawan, maliwanag pa yan kaysa sinag ng araw. Hindi ba ninyo nakikita, anak kayo ng Diyos, na ang lahat ng iyan ay isang katunayan ng pagkawalan sa katwiran ng mga pagbabagong ginagawa ng mga ministro? Sa salitang ito ay may mapulang buhok ang siyang napatanga. Ikinutnot ng tinyente ang kanyang mga kilay. Iginalaw ng malait na lalaki ang kanyang ulo sa parang hindi masabi kung sumasang-ayon o hindi kay Padre Damaso. Ang Domeniko'y tumalikod na lamang sa kanilang lahat. Naniniwala ba kayo? Nanang malaunay na sabi ng walang kagatol-gatol ng binata sa pinagmasdan ang Padrele. Kung naniniwala ako, gaya ng paniniwala ko sa Ebanghelyo, ang Indio ay napakapabaya. Ipagpatawad po ninyong kayo'y gambalain ko. Ang sabi ng binata na dinahandahan ang pagsasalita at inilapit pa ng kaunti ang kanyang silya. Bumigkas kayo ng isang salitang nakapukaw sa aking kalooban. Tunay nga bang ugali mapagpabaya ay likas sa mga pinanganak dito, o ang nangyayari gaya ng sabi ng isang manlalakbay sa tagaibang bayan, na dinadahilan daw natin ang kapabayang iyan para mapagtakpan ang sarili nating kapabayaan? Ang ating pagkakahuli sa mabuting paraan sa pamamahala sa mga nasasakop natin, tinutukoy ang ibang lupain sakop na ang mga tao'y kalahi ng mga taga rito. Ba, inggit lamang, itanong ninyo kay Ginoong Laruha na nakakilala rin sa bayang ito. Itanong ninyo kung ang kamangmangan at kapabayaan ng Indio ay may katulad. Talaga, Ang sagot ng maliit na lalaki na siyang tinukoy. ang sagot ng maliit na lalaki na siyang tinukoy, saan mang dako ng mundo hindi kayo makatatagpo ng pabaya pa kaysa Indio. Saan mang dako ng mundo, ni higit sa kanila sa masamang ugali at pagkawalang utang na loob, ni higit sa pagkawalang pinag-aralan. Gulilat na lumilingap-lingap. Mga Ginoo! Ang maharang sabi. Sa akala ko'y nasa bahay tayo ng isang Indeo. Ang mga dalagang iyan. Ba, huwag kayong matatakutin. Hindi ipinapalagay ni Santiago na siya'y Indio. At saka ang isa pa'y hindi natin siya kaharap. At kahit na siya'y naririto, iya'y kaululan ng mga bagong dating. Bayaan ninyong makaraan ng ilang buwan at makikita ninyong magbabago kayo ng akala pag nakadalaw na kayo sa maraming pista at bailan. Nakatulog na sa mga katre at nakakain na ng maraming tinola. Iyan bang sinabi ninyong tinola ay isang bungang kahoy na kahawig ng loto na nagiging sanhi para ang mga tao'y maging parang malilimutin?
Ano bang luto ni loterya? Ang sagot na tumatawa ni Padre Damaso. Kung ano-anong kamalian ang pinagsasabi ninyo. Ang tinola ay isang luto na may magkakahalong manok at upo. May ilang araw na ba kayo rito? 4 na raw. Ang sagot na mayamot-yamot ng binata. Naparito ba kayo para maging kawani? Hindi po. Naparito ako sa sarili kong gastos para makilala ang bayang ito. Aba, katangi-tanging tao. Bulaslas ni Padre Damaso na tinitignan siyang masusi. Parito sa sariling gastos dahil lang sa walang kabuluhang bagay. Katakataka, kay daming libro. Sapat para magkaroon ng kaunting pag-isip. Marami ang nakasulat sa ganyang paraan ng malalaking libro. Sapat para magkaroon ng kaunting pag-iisip. O may pananampalataya o wala, sa matuwid na sabi, o ang mga kuray may kalayaan o wala. Ang bayan ay nakalarga na. Ang sabi ninyo, Padre Damaso. Biglang hadlang ng Domenico na pinutol ang pag-uusap. 20 taon lumagi kayo sa San Diego at iyong iniwan. Hindi pa ba kayo natuwa sa bayang iyon? Hindi. Ang ungol at biglang pagkabagsak sa sandalan ng silyon. Ang Domenico ay nagpatuloy na lalo pang malumanay. Napakasakit siguro ang paglisan sa isang bayang tinirahan ng 20 taon at nakilala ang kagaya ng damit na suot sa katawan. Ako, sa ganan akin ay nadamdam sa pagkaalis sa kamiling. Gayon may ilang buwan lamang ako na malagi roon. Pero ang utos na iyon ay ginawa ng mga pinuno, alang-alang sa kabubuti ng komunidad at sa kabutihan ko rin naman. Noong lamang sa gabing iyon, waring natulala si Padre Damaso. Pero biglang sumuntok sa gabay ng kanyang silya at samantalang humihingang malakas at bumalaslas ng O may pananampalataya o wala, sa matuwid na sabi, o ang mga kuray may kalayaan o wala. Ang bayan ay nakalarga na. At muling sumuntok, ang lahat ng taong naruroay nagulat ay napalingon sa grupo. Itinaas ng Domenico ang muka para tanawin siya sa ilalim ng salamin sa mata. Ang dalawang taga-ibang bansa ay naglalakad pabalik-balik sa sala ay sandaling napahinto, nagkatinginan, nagngitian, saka ipinatuloy ang nanglakad. Sumama ang ulo sapagkat hindi niyo tinawag si Revencia. Ano ang ibig ninyong sabihin, Padre? Ano ang nangyari sa inyo? Ang tanong ng Domenico at ng tinente na magkaiba ang tunog ng boses. Ano ang ibig kong sabihin? Sinasabi ko ang ibig kong sabihin. Ako, ang ibig kong sabihin ay kapag ipinaalis ang isang kura sa libangan, ang bangkay ng isang irehe ay walang sino man at kahit ang tunay na hari walang kapangyarihang manghimasok at lalo pang walang karapatan sa pagpaparusa. At ang isang generalitong si Kalamidad. Sa tanong na ito, na ginawa sa isang napakalumanay na paraan at parang hindi ganoong binigyang halaga, biglang nawala ang tuwa ni Padre Damaso at hindi na tumawa. Padre! Ang general ay si Vice Real Patrono. Sigaw ng tinyente sabay tayo. Anong general ni Vice Real Patrono? Ang sagot ng Presiskano na tumayo rin. Kung noong mga unang panahon nangyari ito, nakaladkad na sana iyan mula sa taas hanggang sa ibaba ng hagdanan, gaya ng minsay ginawa ng mga korporasyon sa taksil na si Gobernador Bustamante. Iyon ang kapanahunan ng pananampalataya. Ipinaalam ko sa inyong hindi ka papayagan. Ang general ay siyang kinakatawan ng kataas-taasang hari. Anong hari na harang? Sa ganang amin ay walang hari kundi iyong tunay. Tigil! Ang sigaw na nagbabala na tinyente at waring ang kaharap ay ang kanyang mga sundalo. O babawiin ninyo ang lahat ng inyong sinasabi? O bukas na bukas din, magsusumbong ako sa general. Lakad na kayo! Ngayon na! Sige na! Pakutyang sagot ni Padre Damaso na lumapit sa kausap na nakaamba ng suntok.
Inakala ba ninyong sapagkat ako'y nakaabito ay kulang ako sa... Lakad na! Ipahihiram ko pa sa inyo ang aking sasakyan. Ang usapan ay nagdulot ng kaguluhan. Salamat na lamang at namagitan ang Domenico. Mga Ginoo, Ang sabi nito na anyong nag-uutos. Pangungo ang pagsasalita, bagay na kapit sa mga padrili. huwag ninyong pagkamalan ang mga bagay-bagay at huwag kayong magkagalit sa walang dapat pagkagalitan. Dapat natin pagbukod-bukurin sa mga salita ni Padre Damaso ang sinasabi ng isang tao at ang sinasabi ng isang pari. Ang mga sinasabi nito sa kanyang pagkaparipirsi, kailan may hindi mangyayaring makainsulto kanino man, sapagkat nagbubuhat iyon sa katotohanan. Ang mga sinasabi ng tao ay dapat gawin ang isang pagbubukod. Ang mga tinurang ab-irato ang sinasabing abore pero hindi inkorde, at ang mga binabanggit na inkorde, ito lamang huli ang makaiinsulto at alinsunod pa sa mga pangyayari. Kung inminto nat sadyang mayroon ng dahilan, o kung pirasi din dahil sa sigabo nagpatatalo kung may. Siganang aking per-accident sa Waiporme, ay alam ko ang mga dahilan, Padre Sebela. Ang putol ng tinyente na nagulimahanan na nasa dami, bukod-bukod at nangangamba kung magpapatuloy sa gayon ay baka siya pa ang lumabas na may kasalanan. Kilala ko ang masanhi at inyong pagbukod-bukurin. Noong wala si Padre Damaso sa San Diego, ay pinayagan ng konduktor na may libing ang bangkay ng isang karapat-dapat na Ginoo. Opo, Ginoo, karapat-dapat ng gayon na lamang. Madalas kong nakapulong at ako'y napatuloy sa kanyang bahay, kailanman ay hindi nagkumpisal. Ano na iyon? Ako may hindi rin nangungumpisal, pero sabihin ang Ginoong iyon ay nagpatiwakal. Ay isang kasinungalingan, isang panlilin lang, ang isang taong tulad niya, na may isang anak na pinag-uukulan ng buong giliw at pag-asa, isang taong may pananalig sa Diyos, na nakauunawa ng mga tungkulin niya sa lipunan, taong mabait at tapat. Ang isang tulad niya ay hindi mayayaring magpatiwakal. Ito ang sinasabi ko, at hindi ko nasasabihin dito ang iba pang iniisip ko, at ako'y nararapat pasalamatan sa akin ng inyong reverensya. At matapos matalikuran, ang Pransiskano ay nagpatuloy. Sa kahuli-hulihan, nang bumalik sa bayang iyon, ang kurang ito, matapos mabugbog ang kaawa-awang kuhadhor, ay pinahukay na muli ang bangkay para ipalibing kung saang lugar. Ang bayan San Diego ay naduwag, hindi tumutol kung sa gabay ay alaga ngang kakaunti lang ang kaalaman ng pangyayari. Nalaman ng general ang pangyayari at sa dahiling isang taong may mabuting puso ay hiningi ang kaparusahan at si Padre Damaso ay nilipat sa ibang bayang mas maunlad. Ito ang buong pangyayari. Ngayon ninyo gawin ang inyong mga pagbukod-bukod. At matapos masabi ang gayon, ay lumayo sa grupo. Malabis kong dinamdam ang pagkakasala na isang napakasilang bagay kahit hindi ko sinasadya. Ang sabing may sama ng loob si Padre Sevilla. Ano ang ikakalamang at ang nawawala sa mga paglipat-lipat at ang mga kasulatan at ang lahat ng nawawala? Unting-unting bumalik sa dating katiwasayan ang magkakaharap. Dumating pa ang ilang tao kabilang ang isang matandang Kastilang pilay na ang mukha'y maamo at banayad, na ang akay ay isang matandang babaeng Pilipina na puno ng kulot at pintura ang buhok na gayak taga-Europa. Malugod silang binati ng mga magkakaharap, si Dr. De Spinadia at kanyang asawang si Doktora Dunya Victorina ay naimpok sa mga kilala natin. Ang ilan sa mga journalist at mga empleyado sa mga tindahan ay nagbabatian at nagkukwentuhan sa magkabilang lugar na hindi malaman kung ano ang gagawin. Pero masasabi ba ninyo sa akin, Ginoong Laruha, kung ano ang pag-uugali ng may-ari ng bahay? Hindi pa ako naipakilala sa kanya. May nagsabing umalis daw, hindi ko pa rin nakikita. Ang tanong ng binatang mapula ang buhok. Dito hindi kailangan ang mga pagpapakilala. Ang sabat ni Padre Damaso. Si Santiago ay mabuting tao. Isang taon na hindi nagkulikha ng pulbura. Dugtong ni Laruha. Kayo naman, Ginoong De La Roja.
ang bulaslas ni Doña Victorina, samantalang pinipisil-pisil ang ginagalaw-galaw na pamaypay. Ang dugtong ng Domenico na ang pagsasabi anyong nangangaral at parang gustong putulin ang pagmamalaki ng isa. Ang mga insik, Ang bulaslas ni Padre Damaso. nauulol baga kayo? Magtigil kayo. Ang mga umimbento nooy isang Pransiskano. Isang kainsikan ang Padre Savals na iyan. Isang Franciscano? Baka nakarating sa kainsikan ang Padring Savals na iyan. Ang sagot ng babaeng hindi nagwawaksi ng gayon-gayon lamang ang kanyang kaisipan. Schwartz, ang ibig niyong sabihin. Ang tugon ni Padre Sevilla na hindi man tinitingnan ang babae. Ewan ko. Ang sabi ni Padre Damaso ay salves. Inulit ko lamang ang sinabi nila. Savals at Chavez. Ano na iyon? Hindi dahil lang sa isang letra ay magiging insect na agad. Ang sagot na nabubisit ng Pransiskano. At noong ika-14 na raang taon iyon, at hindi noong ika-7. Ang dugtong ng Domenico na ang sabi anyong nangangaral at parang gustong putulin ang pagmamalaki ng isa. Hindi porki 100 taon ang kahigitan o kakulangan ay magiging Domenico. Aba, huwag kayong magalit. Mabuti na nga ang siya na ang nakaimbento. Sa ganoong paraan ay iniwasan na niya ang gawaing iyan sa kanyang mga kapatid. At ang sabi ninyo, Padre Sevilla, ay nangyari iyon noong ika-14 na raang taon? Ang masusing tanong ni Doña Victorina. Ipinanganak na si Kristo o hindi pa? At ito ang unang kabanata, isang piging. At sa susunod muli, sa Noli Me Tangere.